Ang paggamit ng sasakyan na tulad ng e-bike, e-trike o mga electric vehicles ay sadyang maalwan at matipid gamitin na. Subalit ito ay gumagamit ng kalsada na may mga batas na umiiral upang maging ligtas sa mga gumagamit nito. Dapat mayroong driver's license, rehistro ng bihikulo ang mga sasakyan na gagamit ng kalsada at ang mga e-bike, e-trike ay isa sa mga ito. Sabi ng LTO, bawal na ang e-trike o e-bike. Pakinggan natin ang pahayag nila tungkol dito. Magandang araw po sa lahat. Ayon sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa naging pag-uusap namin ni Secretary Giovanni Lopez, nais kong linawin ang ilang katanungan tungkol sa paggamit ng e-bikes o e-trikes at iba pang LEVs sa ating mga kalsada. Marami pong lumalabas na impormasyon online, kaya mahalaga na malinaw natin maipaliwanag kung ano ang pinapayagan, ano ang bawal, at ano ang umiiral na batas na sinusunod ng LTO. The LTO has a clear legal authority to enforce traffic laws and when necessary to impound vehicles, including LEVs, when they are illegally using national roads and endangering other road users. Ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ang IRR nito ay hindi nag-aalis ng kapangyarihan ng LTO. Sa katunayan, nililinaw ng EVIDA IRR na tanging mga LEV na pang-exclusive private use lamang at hindi nakalaan na gamitin sa anumang public highway. Ang exempted sa registration sa DOTR at mga attached agencies nito. May maling akala po na dahil may mga LEV na exempt na sa registration, wala nang kapangyarihan ng LTO na umaksyon. Mali po iyon. Kapag ang isang LEV, e-bike o e-trike ay pumasok sa national highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Ito ang bahagi ng aming mandato na pangalagaan ang kaligtasan sa kalsada. Hindi rin po ito bagong batas. Matagal nang bawal ang e-bikes o e-trikes at iba pang LEV sa national road at highways. Noon pa man, malinaw na sa RA 4136 at sa ating road classification system na ang national road ay para sa high-speed motor vehicles para maiwasan na aksidente at traffic hazard. Dagdag pa rito, pinagtibay na rin ng Korte Suprema ang Joint Administrative Order 2014-01 na nagsasaad ng legal na kapangyarihan ng LTO pagdating sa pagpapatupad ng mga multa at ng impoundment. Ang ginagawa po natin ngayon ay reinforcement ng matagal nang umiiral na patakaran, hindi paglikha ng panibagong pagbabawal. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar. Ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng e-bike. At para sa kaalaman ng publiko, malinaw kung saan pinapayagan ng LEVs. Maaari silang gumamit ng local at secondary road, depende sa ordinansa ng LGU. Maaari silang gumamit ng bike lanes para sa low speed at lightweight LEVs at e-bikes kung pinapayagan ng LGU at akma sa design ng lane. Hindi kasama rito ang high-powered units na parang motorsiklo. Maaari silang gamitin sa loob ng subdivision, private roads at private compound. Bawal bumiyahe ang LEV sa national highway. Pero pwede silang tumawid bilang bahagi ng normal traffic flow. Ang pinagbabawal ay ang pag-cruise o pagbiyahe mismo sa highway, hindi ang pagtawid sa tamang tawiran. Ngayon, doon sa may mabigat na punto, kung dumating ang panahon na may mangyaring aksidente, may masagasaan, may mamatay, o may seryosong sakuna na kinakasungkutan ng isang LEV na walang plaka, walang rehistro, at walang malinaw na pagkakakilanlan, mahihirapan tayong matunton kung sino ang may-ari o responsable. Trabaho ng mambabatas ang magbalangkas ng mas malinaw at mas modernong batas para sa LEVs upang lubusang maprotektahan ang bawat Pilipino. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso.
Ang aming panawagan, sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos. Huwag sana nating hayaan na mangyari muna ang aksidente, sakalang magpapatawag ng hearing in aid of legislation at doon palang kikilos. Habang wala pang bagong batas, tungkulin ng LTO ipatupad ang umiiral na batas upang masigurong ligtas ang lahat. Maglalabas kami ng guidelines at information campaign para maliwanag kung saan pwede at bawal ang LEVs. At bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin, narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ng publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit nito. Kasama na ang mga gumagamit ng e-bikes, e-trikes at iba pang LEVs. Maraming salamat po at ingat po tayo sa biyahe. Maging maingat po tayo at sumunod sa umiiral na batas para sa ating kaligtasan. Muli, manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page, sa RMN News Nationwide at sa ating YouTube channel. Ako po ang inyong abang lingkod, Marraro po, at your service.